Naglakbay muli ang Minnesota Timberwolves para sa isang one-game road trip at ang kanilang makakalaban ay ang Chicago Bulls. Ang Chicago ay may kasaysayan ng maraming three-point shots laban sa Minnesota. Nagpatuloy ang trend na ito sa simula ng laro nang makapagtala ang Bulls ng 6 na three-pointers mula sa kanilang unang 7 attempts na nagbigay sa kanila ng lead sa pagtatapos ng first quarter. Sa pagnanais ng Wolves ng isang spark sa depensa, binigyan ng pagkakataon si Josh Minott ng maagang playing time sa first half. Naglaro siya ng halos 3 minuto sa first quarter. Nagpatuloy ang matinding shooting ng Chicago sa second quarter, kung saan patuloy nilang nakakakuha ng mga open looks mula sa three-point line at nagpatuloy sa pagpapalawak ng kanilang lead ng 12 puntos sa simula ng period na nag-udyok sa Minnesota na mag-timeout. Nagtapos ang Chicago ng first half na may 60% shooting mula sa floor at 58.8% mula sa three-point range na nagbigay sa kanila ng lead sa halftime. Nangunguna sa scoring para sa Chicago si Nikola Vucevic na may 13 puntos. Sa offense ng Wolves, sina Julius Randle at Anthony Edwards ang nanguna, nag-ambag ng 14 at 13 puntos ayon sa pagkakasunod. Pareho rin silang nakapagtala ng isa mula sa 3 three-point attempts. Nagsimula ng magtagumpay ang depensa ng Wolves sa simula ng second half na nagbigay daan para makabawas sila sa lead ng Bulls sa pamamagitan ng magandang alley-oop mula kay Mike Conley patungong Rudy Gobert. Si Donte DiVincenzo ay nag-init sa simula ng ika-4 na quarter, gumawa ng 2 three-pointers na nagbawas sa lead ng Bulls sa 3 puntos. Ang lead ng Timberwolves ay patuloy na lumaki mula roon at nagtapos sila ng fourth quarter na may 21 punto lead, nagbigay daan sa isang panalo laban sa Chicago. Nanguna si Edwards para sa Wolves na may 33 points, 8 rebounds, and 6 assists. Si Randle ay may 22 points, 10 rebounds, and 3 assists. Si Gobert naman ay pangatlong player ng Wolves na may 20 puntos o higit pa, kumuha siya ng 21 points, 9 rebounds, and 3 assists. Para sa Bulls, nanguna si Vucevic na may 25 puntos. Sumunod si White na may 24 na puntos. Pabalik sa bahay ang Timberwolves mula sa kanilang one-game road trip sa Windy City at haharapin ang Portland Trail Blazers sa Target Center. Ang laro ay magsisimula ng alas 8 ng gabi at mapapanood sa FanDuel Sports Network North. Ito na ang unang laro sa 3 sunod na laban nila laban sa Trail Blazers na magaganap ng back-to-back nights pagkatapos ng laro ng Wolves kontra Miami Heat sa Linggo. Sa ibang balita naman mga kaibigan, paglalaro laban sa defending champion na Boston Celtics sa TD Garden, tinugon ng Warriors ang lahat ng tanong tungkol sa kanilang tagumpay sa simula ng season sa isang panalo noong Miyerkules. Mahalaga ang panalo. Isang malaking bagay ito na makikita sa mga salita ni Buddy Hield na sinabi matapos tanungin tungkol sa kahalagahan ng panalo ng Warriors. Habang pinapanood si Coach Steve Kerr na nagmamanipula sa gilid ng court, malinaw na hindi ito basta isang laro para sa Warriors. Si Kerr ay animated, nakatutok at matindi. Hindi niya ikinubli ang kanyang emosyon, kabilang na ang pagpuna niya kay superstar na si Steph Curry. Ang kagandahan kay Steph, pinapayagan niya akong pagalitan siya na nagsisilbing tono, sabi ni Kerr. Tinanggap niya ito, alam niya. Ang play at interaksyon na tinutukoy ni Kerr ay nangyari 5 minuto bago matapos ang first half na may 4 na puntos na lead ang Warriors. Nakakuha si Curry ng rebound mula sa miss na 3-point attempt ni Derek White. Binago ang katawan at agad na ipinasa ang bola papunta sa kabilang dulo ng court. Pero ang pasa niya ay sobra ang layo at bumagsak ito sa mga kamay ni White. Ang pagkakamali na ito ay naging daan para sa isang 3-point shot ni Jason Tatum. Kaya't ang Celtics ay nakalapit na lang sa 1 puntos. Tinawag ni Kerr ang pagkakamaling iyon bilang isang 5-puntong swing mula sa isang maling desisyon, kaya't agad siyang nag-timeout. Pagkatapos ng turnover ni Curry, hindi na itago ang galit ni Kerr at hindi rin siya nagtakip ng salita habang naglalakad si Curry papuntang bench. Lip readers, magsimula na.
Siguradong may mga salitang hindi maaaring isulat dito. Natutunan ni Kerr noong simula ng kanyang coaching career na kayang tanggapin ni Curry ang pagmumura kapag kinakailangan, isa pa sa mga katangian niya na parang kay Tim Duncan sa paraan ng pag-handle ng coach na si Greg Popovich. Simple lang ang mensahe ni Kerr, hindi na pwedeng magkamali pa ang Warriors ng ganitong klase ng pagkakamali. Nag-shoot ang Boston ng 20 higit pang 3-pointers kaysa sa amin sa second half, sabi ni Kerr. Kaya mahirap manalo kung ikaw ay nagbigay ng mga possessions. Pinabatikos ko si Steph at Draymond. Responsibilidad nila dahil sila ang mga leader namin at sila ang madalas ang may hawak ng bola. Kailangan nilang bawasan ang mga maling desisyon na ganito. Paalala ni Curry sa kanyang locker pagkatapos ng panalo, hindi na siya gumawa ng anumang turnover pagkatapos nun. Ang pagtanggap niya sa kritisismo ni Kerr bilang isa sa mga mukha ng liga ay may epekto sa buong team na isang halimbawa ng pagiging leader ni Curry. Ito'y isang mindset na, una, gusto ko ring matrain katulad ng ibang tao, sabi ni Curry. Hindi ako sensitive pag pinagalitan ako kung gumawa ako ng isang maling desisyon, lalo na kung nag-lead pa yon sa isang 3-point shot sa kabilang dulo. Maiiwasan naman yon, kailangan naming alagaan ng possession. Si Draymond at ako ay magkakaroon ng turnovers. Madalas namin hawakan ng bola, kaya may mga pagkakataon na kailangan mag-take ng risks. Pero may mga turnovers na gaya nun, na kahit si Anderson pa ang humawak, mahirap pa rin. Matapos ang timeout, nagsagawa ang Warriors ng 5-0 run at tinalo ang Celtics ng 14-4 sa natitirang bahagi ng second quarter. Kaya't nagtamo sila ng 11-point lead. Papasok ng halftime at nanalo sa dulo ng laro ng 6 na puntos. Ang 5 puntong swing na yon ay maaaring naging dahilan ng pagkatalo. Pero sa halip, si Curry sa center court pagkatapos ng timeout ay paulit-ulit na tinapik ang kanyang dibdib bilang tanda ng pananagutan at paalala na mag-concentrate para sa huling 29 na minuto. Maraming bagong player ang umaasa sa kanila at inalis na ang mga training wheels para sa mga young players. Lahat ay buo ang tiwala na makikita sa kanilang matinding depensa na naglimita sa Celtics ng 40 puntos lang sa first half. Ngayon sa ikalimang team sa kanyang 9-year career, umuunlad si Hield sa Warriors. Nakapaglaro na siya sa mga great talents. Ngunit walang kasing Curry na ang epekto ay ramdam hindi lang sa kanyang season high na 27 puntos. 10 dito ay na-score sa ika-4 na quarter. Si Steph, siya ang ultimate superstar, sabi ni Hield. Siya ay coachable. Marami akong natutunan mula nang nandito ako. Araw-araw may bagong natututunan. Nakaka-humble. Si Steve ay binabatikos ang pinakamahusay na player. Nanalo na siya ng 2 MVP at 4 na championships. Pero ganun siya ka-coachable. Naglilid siya sa halimbawa sa pagiging coachable at tumutugon siya. At ganun din kami lahat. Nagsisimula at nagtatapos ang lahat kay Curry. At ang relasyon nilang dalawa ni Kerr ay isa pang magandang halimbawa para sa bawat warrior na sumusunod sa kanilang pamumuno sa laban. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?